Kabanata 1596 sa hinaharap, kung ang mga bagay na nauugnay sa kanila ay hindi maiiwasan, hayaan kang sumulong, buong. Magdamag itong pinag-isipan ni Elliot at nagdesisyon. Mapagmahal siya kay Rebecca at sa batang iyon, ngunit magiliw siya kay Avery at sa kanilang tatlong anak. Hindi ito ginawang big deal ni Avery, at ngayon ay hindi alam ng tatlong bata ang tungkol dito, kaya't maaari pa rin. Itong remedyuhan ni Elliot, kung talagang magkagulo, si Hayden at Layla ay kamumuhian si Elliot hanggang sa mamatay. Ang pinakakinatatakutan ni Elliot ay hindi ang galit sa kanya ng bata, kundi ang pagkawala ni Avery. Isang araw lang nakipag-Cold War sa kanya si Avery, at labis na nagdusa si Elliot kaya hindi siya makatulog. Kung talagang nawala si Avery sa kanyang mundo, hindi alam ni Elliot kung paano mamuhay sa hinaharap. Ang sagot ni Elliot ay nakahinga ng maluwag kay Avery. Kung ginawa ito ni Elliot sa bisperas ng bagong taon, hindi kailanman magagalit si Avery. Kung sinagot ito ni Elliot kahapon, hindi magpapatuloy ang galit ni Avery sa kanya. Napag-isipan mo na ba? Tanong ni Avery sabay buntong hininga. Napakalinaw, matigas na sagot ni Elliot, sa kanyang tiyak na sagot, ang ulap sa puso ni Avery ay agad na nawala, at ang mundo ay biglang lumiwanag, pero medyo hindi totoo ang pakiramdam. Avery, matulog ka muna, kapag natutulog ka, pag-usapan mo. Elliot, hindi ka naniniwala sa sagot ko ngayon lang. Isinara ni Avery ang bintana at sinabing, wala akong gagawin ngayon, hindi ako pwedeng lumabas ng ganito ang ulo ko, sa bahay na lang ako, tapos matulog ka sa akin, niaya ni Elliot. Ang sakit ng ulo sa pagtulog, ayaw humiga ni Avery, hindi ko ibig sabihin na masakit ang sugat, pero nakatulog. Ako ng sapat kagabi, matulog ka na, bababa ako at maghihintay. Bumaba si Avery para hanapin si Mrs. Scarlett, nadatnan niyang nag-iimpake si Mrs. Scarlett ng mga gamit sa kwarto. Ni Shay, Avery, Mrs. Scarlett, anong iniimpake mo? Napabuntong hininga si Mrs. Scarlett, hindi ba ikakasal si Shay kay Wesley, tutulungan ko siyang mag-impake ng mga gamit niya at dalhin yun, tiyak na ayaw mo kay Shay. Pumasok si Avery sa kwarto at umupo sa upuan sa harap ng vanity mirror. Isang magiliw ng ngiti ang ipinakita ni Mrs. Scarlett, syempre hindi ko matiis, pero mas masaya ako para sa kanya. Masyado na akong matanda para alagaan siya habang buhay, buti na lang at si Wesley ang mag-aalaga sa kanya in the future. Sana rin ay maalagaan siya ni Adrian in the future, mayroon akong magandang tahanan, sa ganitong paraan, magiging karapat-dapat din ako sa kabaitan ng matandang babae sa akin. Sabi ni Avery, Mrs. Scarlett, palaging alam ni Mrs. Foster na hindi niya anak si Elliot, palagi niyang binabayaran si Nathan bago siya mamatay, na itinuturing na gastusin sa pamumuhay ni Adrian. Mahinahong sabi ni Mrs. Scarlett, Avery, sa tingin mo malupit si Mrs. Foster, siya ay nasa kapaligirang iyon, at siya ay walang magawa, hindi mo pa nakikita si Jackson Foster, hindi mo alam kung gaano ka-depress ang pamilya. Foster noon, tahimik na nakikinig si Avery, si Jackson Foster ay isang napakatipikal na negosyante, kumita lang siya at walang pakialam sa pamilya niya, hindi niya gaanong nirerespeto ang kanyang asawa, itinuring niya lamang ang kanyang asawa bilang kasangkapan sa panganganak at pag-aalaga ng mga bata, wala siyang pakialam sa mga bata, ngunit kung hindi inaalagaan ni Madam ang bata, pinagalitan at inabuso niya ito, tila namuhay si Madam sa isang maliwanag at magandang buhay sa ibabaw, ngunit sa totoo lang ay labis siyang naagrabyado ng pribado. Ibinaba ni Mrs. Scarlett ang ulo, kung hindi pa ginawa ni Madam in the first place, mas naging mahirap ang buhay nila Adrian at Shay, kaya hindi ko masisisi si Madam sa pagiging malupit niya. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Jackson Foster, hindi niya ibinalik si Adrian sa kanyang tabi, ever raised her own doubts. Kung ako yon, hindi ko magagawang ihiwalay ang sarili ko sa sarili kong mga anak, kahit palihim kong itinaas ito sa labas, tulad ni Shay, mas mabuti na yon kaysa ibigay ito sa hindi mapagkakatiwalaang tao tulad ni Nathan. Kabanata 1597 Paliwanag ni Mrs. Scarlett, Avery, tama ka, masyadong magaling si Elliot, mula kindergarten, siya ay naging mas matalino at mas matino kaysa sa ibang mga bata, siya ang pagmamalaki ng kanyang asawa, ipinagmamalaki din ito ni Jackson Foster, mas maganda rin ang atmosphere kaysa dati, matapos ang pagkamatay ni Jackson Foster. Lumaki na rin si Elliot, matatanggap kaya ni Elliot ang kanyang totoong karanasan sa buhay, tiyak na hindi, ang ganitong uri ng kapayapaan na dumating ng napakahirap, si Madam ay natatakot na masira, naiintindihan ko ang mood niya.
Naintindihan din ni Avery, tulad ng alam niya na magiging napakalupit na paghiwalayin si Elliot at ang bata kay Ian Roville, ngunit kailangan niyang paghiwalayin sila. Anong mga kwalipikasyon ng masasabi ni Avery na si Mrs. Foster ay malamig ang dugo at walang awa? Kinagabihan, bumalik si Mrs. Cooper kasama ang tatlong anak, dinala ni na Hayden at Layla si Avery ng maraming masasarap na merienda at specialty. Sinabi ni Mrs. Cooper, dala ni Chad ang mga specialty na ito mula sa kanyang bayan, si Chad ang naghanda ng tanghalian at hapunan ngayon. Grabe, ang galing talaga ni Chad sa pagluluto, maganda. Avery, magaling talaga siyang magluto, nasaan si Mike? Ngumiti si Mrs. Cooper, tinulungan siya ni Mike ngayon, pumunta kami kinaumagahan, at in-entertain kami ni Chad. Natutulog si Mike, pagkatapos ay nahulog si Robert at umiyak ng malakas at ginasing siya. Kumain ka na ba? Ginawa ko, napatingin si Avery sa hagdan, natutulog pa si Elliot. Bakit tulog pa si Mr. Foster? Gusto mo ba siyang gisingin? Kung itutuloy niya ang pagtulog, hindi siya makakatulog. Sa gabi, paalala ni Mrs. Cooper, aakyat ako at titingnan, umakyat si Avery para tingnan bago kumain, nang makitang mahimbing na natutulog si Elliot. Hindi na niya ito ginasing, ngunit dumidilim na ngayon, at hindi na pinatulog ni Avery si Elliot. Itinulak niya ang pinto ng kwarto. Sa kama, narinig ni Elliot ang bahagyang ingay at iminulat niya ang kanyang mga mata. Si Elliot ay nakatulog ng maayos, at ngayon ay isang maliit na tunog ang maririnig ng napakalinaw. Nakita ni Avery na gising na si Elliot, kaya binuksan niya ang headlight sa kwarto. Tumingin si Elliot sa bintana, sa labas ng bintana, dumidilim na ang takip-silim, at biglang nanlabo ang kanyang mga mata, ang tagal niyang natulog. Anong iniisip mo? Tumayo si Avery sa harapan niya at tumingin sa kanya, ang tagal mo namang natulog, gutom ka na siguro ngayon. Maingat itong naramdaman ni Elliot at huminga, medyo masakit ang ulo ko. Avery, masakit pa rin ang sugat, masakit pagkatapos matulog ng matagal, lahat. Itinaas ni Elliot ang kubrekama, medyo mainit ito. Avery, bumalik na ang mga bata, kumain ka, kumain na ako. Hindi masyadong gutom. Elliot looked at her, then the topic before going to bed, di ba sabi mo sagutin ko mga tanong mo paggising ko. Avery, sigurado ka bang gising ka na? Hindi ba ang ibig mong sabihin ay sakit ng ulo, kapag wala kang sakit sa ulo? Gising na ako, at hindi na masakit ang ulo ko. Hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at sinabi ang bawat salita. Hindi ko kailanman nagustuhan si Rebecca mula simula hanggang wakas, ni wala akong nararamdaman para sa kanya. May kampasya ng batang iyon, hindi lang dahil sinabi sa akin ni Rebecca na kamukha ni Layla ang bata, kundi dahil naging ama ako at mas may pusong mahabagin. Malinaw ang kanyang mga iniisip at makapangyarihan ang kanyang mga ekspresyon. Naniwala si Avery na galing sa puso ang sinabi ni Elliot. Dagdag pa ni Elliot, napagtanto ko na ngayon na naaawa ako sa batang iyon at labis na nasaktan ka at ang tatlo nating anak, kaya hindi ko ito haharapin ng diretso. Kayo na ang magdedesisyon kung ano ang gagawin para sa akin. May tiwala ako sa iyo na haharapin ko ito ng makatwiran. Si Elliot ay naglalagay ng mataas na sombrero sa kanya. Paano posibleng mahawakan ito ni Avery ng makatwiran? Kabanata 1598. Ayaw ni Avery na makita si Rebecca, at ayaw niyang makitang ipinanganak ang kanilang anak, at pagkatapos ay pumunta dito. Kung talagang matatagpuan ng bata sa hinaharap, hindi dapat siya magawang talikuran ni Avery ng malupit. Gayunpaman, hindi niya hahayaang makita ni Elliot ang bata, at least ngayon hindi na siya gaanong mapagbigay. Ibalik natin ang usapin dito. Sa hinaharap, mas mabuting gawin mo ang sinabi namin kanina, tinapos ni Avery. Ang bagay na ito, Elliot, kung ikaw ay akin, hindi ka magiging kasing mapagbigay sa akin. Alam ko, Avery, salamat. Tumingin si Elliot sa kanya ng may pasasalamat, hindi ako malito sa hinaharap. Well, bumangon ka na, sabay na tayong bumaba. Binalak ni Avery na samahan siya para kumain pa. Nang mga oras na iyon, kumain ng mag-isa si Avery at walang ganang kumain. Ngayong nalutas na niya ang alitan sa kanya, medyo nakaramdam siya ng gutom. Pagkatayo ni Elliot, pumunta siya sa banyo at naghilamos ng mukha. Nagsaya ba ang mga bata ngayon? Tanong ni Elliot. Panunukso ni Avery, kailangan ko bang itanong ito? Ang relasyon nila ni Mike ay mas maganda kaysa sayo, bukas. Pupunta sila sa pwesto ni Eric. Pupunta ka ba? Ano naman sayo? Naghilamos ng mukha si Elliot at lumabas ng banyo. Pupunta ako saan ka man pumunta. Paano ako makakalabas ng ganito? Avery looked distressed. Gusto kong lumabas para maglaro, pero gusto ko ring iligtas ang mukha, hindi pa rin ako lalabas.
Tanong ni Elliot, your mother's side relatives, kailangan mo bang pumunta sa pagsalubong sa bagong taon? Kung kinakailangan, maaari akong pumunta doon sa halip na ikaw. Avery, may tiyuhin ako, matapos maghiwalay ang aking ina at ang aking ama, ako ay tumira sa bahay ng aking tiyuhin, kahit na ang aking ina at ang aking tiyahin ay may masamang relasyon, ngunit pagkatapos ng lahat, ang aking ina ay nakatira sa kanilang bahay sa loob ng maraming taon. Sabi ni Elliot, sige, pupunta ako para magbabayad ng mga pasalubong nila sa bagong taon bukas. May mga anak ba sila? Ano ang dapat kong pansinin? Nang makitang medyo kinakabahan si Elliot, hindi napigilan ni Avery na matawa, no need to pay attention. Magdala ka lang ng mga regalo doon, parang may apo siya, parang may apo pa siya, maghanda lamang ng ilang pulang sobra. Ngayon, Elliot, okay. Gustong sabihin ni Avery na kung ayaw mong manatili doon para sa hapunan, maaari kang bumalik na may dalang regalo, ngunit nagpigil siya at hindi sinabi, dapat hayaan ka ng tito ko na kumain, ipinaalala ni Avery, kung ayaw mo. Sabi ni Elliot, ayos lang, makakain ako sa bahay ng tito mo, bukod sa tiyuhin mo, may iba pang kamag-anak na nangangailangan nito, mga pagbati ng bagong taon. Umiling si Avery, ang aking mga lolo't lola ay namatay na, ang mga kamag-anak ng aking ama ay labis na gusto si Wanda, kaya hindi na ako nakikipag-usap sa kanila. Nag-uusap ang dalawa at mabilis na bumaba, nanay, balita ko may sugat ka sa ulo mo, bilasan mo at ipakita mo sa akin, nanlumo si Leila nang sabihin ni Mrs. Scarlett at Mrs. Cooper ang tungkol sa pinsala sa ulo ni Avery. Namula si Avery, at mabilis na nagpaliwanag, Leila, ayos lang si nanay, uminom ako ng gamot kaninang umaga. At hindi na masyadong masakit ngayon, ano pong problema, inay? Pagkaupo, hinayla ng kaunti ni Leila ang kanyang buhok at hindi nagtagal ay nakita niya. Ang sugat, nanay, paano ka lumaki ng ganoon kalaki? Umiiyak si Leila habang nagsasalita at niyakap ni Avery ang kanyang anak sa kanyang mga bisig sa sakit. Huwag kang umiyak, baby, hindi sinasadyang nauntog si mama sa pader, nagpunta ang doktor sa iyo ngayon kay nanay, at ang sabi ng doktor ay gagaling ito sa pamamagitan ng pagpapahid ng gamot. Aling pader ang nataman mo, tatanggalin ko na ang pader, galit na sabi ni Leila. Hindi napigilan ni Avery na matawa, nanay mo ang pabaya, hindi ko sinisisi ang pader. Gustong aminin ni Elliot na siya mismo ang gumawa nito, ngunit nang marinig niyang sinabi ng kanyang anak na tatanggalin na niya ang pader, ay agad siyang tumahimik. Elliot, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi mo nagugutom ka? Tumingin si Avery kay Elliot at inaya itong kumain. Kabanata 1599 Elliot, di ba sabi mo sasamahan mo ako kumain? Makikipaglaro ako sa bata saglit, tumingin si Avery sa lumuluhan ng mga mata ng kanyang anak at natunaw ang kanyang puso. Tumango si Elliot at pumunta sa dining room, pagkatapos niyang lumayo, malungkot na sinabi agad ni Hayden. Nay, bakit ka nagsisinungaling? Si Elliot ang nanakit sa'yo. Paliwanag ni Avery, si Hayden, hindi niya sinasadya, kung sasabihin natin sa kanya ng harapan, malungkot siya. Hayaan mo siyang turuan siya ng leksyon, hindi naman sinasadyang humina ang boses ni Hayden kaya maririnig ito ni Elliot sa dining room. Itinikom ni Leila ang kanyang mga labi, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at sumigaw sa kanyang boses. Napakawalang ingat ni tatay, nanay, kakatok ka rin sa ulo niya. Bumantong hininga si Avery, ikaw, Kiyo Mike, patumbahin mo siya para sa akin, oo, may bukol din sa ulo ang tatay mo. Tumigil sa pag-iyak si Leila, hindi naman masama. Mom, kung hindi ka busog, kumain ka na, sabi ni Hayden. Well, paano mo malalaman na ang iyong ama ang may gawa nito? Naalala ni Avery na hindi niya sinabi sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang pinsala kagabi. Sabi ni Tito Mike sinuntok ka daw ni Elliot kagabi, sinabi nila na may pinsala ka sa ulo ngayon, kaya natural na. Nahulaan ko ito, sinabi ni Hayden ang dahilan, hindi niya sinasadya, huwag mo siyang sisihin, tiningnan ni Avery sina Hayden at Leila with a pleading tone. Now for the new year, let's be unhappy about such trivial things, bukas pumunta ka sa bahay ni Uncle Eric, at hindi ako pupunta, hindi ka rin sasama ng tatay mo, babayaran niya ako ng pasalubong ng bagong taon ng tito ko. Sinabi ni Avery na sa kadahilanang ito, ang dalawang bata ay maaaring magtiis lamang sa bagay na ito at hindi pumunta kay Elliot upang ayusin ang mga account. Dahil nasugatan si Avery, naging mas matino si Leila. Pagkatapos niyang maligo ay tumakbo siya para hanapin si Avery. Leila, nay, nasa likod ng ulo mo ang sugat mo, dapat wala kang sapat na gamot, hayaan mo akong makatulong.
Sa iyo, lumamgaman ang loob ni Avery, baby, ang amoy ng gamot ay medyo masangsang, pwedeng humingi ng tulong si mama kay papa. Nay, sobrang nasasaktan po ako, siguradong nagsisinungaling ka sa akin na hindi ka nasasaktan, napatingin si Leila sa kanya na nalungkot, hindi na ituloy ni Avery ang pagsisinungaling sa kanyang anak, ibinulong ka ni nanay, may kaunting sakit si nanay. Pero ayaw ni mama na mag-alala ka, huwag mong sabihin sa kapatid mo ha. Napatakip ng bibig si Leila at ngumuso, hindi niya alam kung papayag siya o hindi. Ilang sandali pa ay lumabas na ng banyo si Elliot pagkatapos maligo, agad namang tumakbo palabas ng master bedroom si Leila. Bumalik siya sa silid ng mga bata, isinara ang pinto, at agad na sinabi sa kanyang kapatid, Kuya, sabi ni mama masakit ang ulo niya, ayaw ni mama na mag-alala tayo, kaya sabi niya wala siyang sakit sa ulo. Nagsinungaling si mama, kumunat ang noo ni Hayden. Nakita ni Hayden ang pinsala ng kanyang ina sa gabi at nakikita niya na ito ay napakasakit sa pamamagitan ng pagtingin sa sugat. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Hindi pupunta si nanay sa ospital, paano kung lumala ang sugat wuho? Nag-aalala si Leila, lalabas si Elliot para sa pagsalubong sa bagong taon bukas at dadalhin ko ang aking ina sa ospital, sabi ni Hayden, hindi kita makakasama sa bahay ni Uncle Eric bukas. Masunuri namang tumango si Leila, okay kuya, dapat mong dalhin ang iyong ina sa ospital para sa isang mahusay na pagsusuri, ignorante talaga ang nanay ko, kaya hindi siya pupunta sa ospital kung ito ay seryoso. Natatakot siya na makonsensya si Elliot, kaya nagkunwari siyang wala siyang nararamdamang sakit, ipinahayag ni Hayden ang iniisip ng kanyang ina. Bumantong hininga si Leila, ang pagiging adulto ay kailangang mag-isip ng napakaraming bagay, nakakapagod talaga, mas maganda maging bata, kung hindi ka masaya, pwede kang umiyak, matulog ka muna, tutulungan ko si nanay magparehistro, lumipat ng kwarto si Hayden, pinatay ang ilaw, binuksan ang maliit na ilaw sa gilid niya, at saka binuksan ang telepono. Kabanata 1600 sa susunod na umaga, bumangon si Leila ng 7 AM, naligo at nagbihis, at bumaba para mag-almusal. 7:30 AM, huminto ang sasakyan ni Eric sa labas ng gate ng courtyard. Eric, bakit ang aga mo dito? Kakabangon lang ni Avery, hindi pa rin lubusang maaliwalas ang kalangitan. Pumunta ako kagad pagkatapos kong magtrabaho, naging abala si Eric ngayon. Tuwing Spring Festival, medyo puno ang mga aktibidad sa anunsyo. This year, Eric wanted to bring Leila along, but this year, Hayden returned to Ari Adele, Leila prefers to stay at home. Gusot ni Avery, hindi ka ba nagpahinga kagabi, magiging masyadong maingay ba kapag pumunta si Leila sa lugar? Mo ngayon, Eric, hindi, madalas akong nagpuyat, sanay na ako, at natulog ako sa maghapon kahapon, ngayon, hindi na ako inaantok. Inabot sa kanya ni Eric ang regalo, nasaan si Hayden? Sumulyap si Leila kay Eric, at pagkatapos ay tumingin kay Avery na may konsensya, masama ang pakiramdam ni kuya ngayon, bakit masama ang pakiramdam ng kapatid mo, may sipon ba siya? Ani Avery, at agad na naglakad patungo sa kwarto ng mga bata. Hindi sumunod si Leila, ganun din si Eric, ulong si Eric kay Leila, anong nangyari sa kapatid mo? Bulong ni Leila, may importanteng gagawin ang kapatid ko ngayon, kaya hindi niya ako pwedeng samahan sa bahay niyo, pero pwede namang sumama sa akin ang kapatid ko, kinakailangan. Elliot, walang kibo, ha 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 ha, tatay, may malaking aso si Tito Eric which is very good, it likes me very much, magkaibigan tayo. Tiniyak ni Leila kay Itay, aalagaan ko ang kapatid ko, huwag kang mag-alala, syempre nag-aalala si Elliot, tinawagan niya ang bodyguard at pinapunta ang bodyguard sa bahay ni Eric kasama ang bata mamaya. Hindi nagtagal ay lumabas na si Avery sa kwarto ng mga bata. Umalis na si Eric kasama sina Leila at Robert, tanong ni Elliot sa kanya, ano bang problema ni Hayden? Sabi ni Leila hindi maganda ang pakiramdam niya. Sabi ni Avery, well, hindi na daw maganda ang sikmura niya, baka masyado siyang kumain kahapon. Mag-breakfast muna tayo, pagkatapos ng almusal, ako na ang bahala kay Hayden sa bahay para sa pagsalubong sa bagong taon. Gusto mo bang dalhin siya sa ospital para sa check-up? Unang nakita ni Elliot si Hayden at sinabing masama ang pakiramdam niya, kung hindi siya gumaling sa ilang sandali, dadalhin ko siya sa ospital, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Uminom ka lang ng gamot para sa gastroenteritis, gustong makita ni Elliot ang kanyang anak, ngunit naisip niya na siya ay nakagawa ng isang hindi mapapatawad na pagkakamali, tiyak na ayaw niyang makita ang kanyang anak, kaya sumuko siya. Pagkatapos ng almusal, pumunta siya sa bahay ng tiyuhin ni Avery na may dalang mga regalo, maya-maya pa ay lumabas na si Hayden sa kwarto.